Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminar Edition. At ngayong araw po ay April 30, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Glory. Gaano katimbang ang Diyos para sa iyo? And ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew chapter 5 verse 16. Sabi po dito, in the same way, let your light shine before others, then they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa Tagalog po, gayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama at na nasa langit. And yung concept po natin ng glory is, glory can refer to the brightness that surrounds God's presence or to His supreme honor. God's glory reveals who He is, majestic, holy, and worthy of all praise. As believer, we are called to reflect His glory in our lives. One day, we will behold His glory fully and be transformed by it. And yung teaching number 1 po natin is, glory in Hebrews is kayod, which means wait. Sabi po dito na yung glory daw po, yung salitang glory, yung meaning po sa Hebrews dito is kayod, na sinasabi, yung meaning po nito is wait, na ito po yung mga ginawa ng creation ng ating Panginoong Diyos, yung dinala-dalang mga creation ng ating Panginoong Diyos na ginawa na sobrang dami. And teaching number 2, glory in Greek is dosa. Yung glory naman na salita sa Greek is dosa ang tawag, which means honor, na dapat yung gino-glorify natin and ang ino-honor lang natin ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, glorifying God is the ultimate purpose of life. Sabi po dito na yung pag-glorify natin sa ating Panginoong Diyos is, ito po yung pinaka-ultimate purpose ng life natin. Dapat po talaga sa bawat buhay natin ay i-glorify po natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 1, revisit the cross of Christ. Sabi naman po dito na yung lagi po natin i-visit, lagi po natin panoodin, lagi po natin i-visit yung mga bagay na yung ating Panginoon Hesukristo po ay nag-aalay. Inalay niya po yung sarili niya sa cross para sa atin. And application number 2, recalibrate your life purposes. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na lagi po natin alamin or lagi po natin gawin yung mga dapat na purpose natin sa life natin. Alamin po natin kung ano ito. At sabi nga po sa teaching number 3 natin na yung pinaka-ultimate purpose ng ating buhay or ating life is i-glorify ang ating Panginoong Diyos. And application number 3, remember to honor God in every decision. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na lagi po natin alalahanin sa mga bawat decision natin sa buhay. Dapat po na gino-glorify natin, ino-honor natin ang ating Panginoong Diyos sa bawat decision natin sa ating buhay, dahil siya po yung nagbigay ng tamang plano para po masolusyonan natin yung mga bagay na problema po natin sa araw-araw. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.